Dominant Protector. Credit to the author. 5,321-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Parang matagal na itong umiral noon pa man na ipasa mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa. Bakit? Nagtatakang tanong ng siyam na bagong silang na sanggol. Wala lang yun. Pakiramdam ko lang ay hindi ito simple. Umiling si Terence, ngunit naghihinala siya, ano ang koneksyon ng lugar na ito at ng Sky-class Island. Hindi naman walang batayan ang kanyang hinala. Ito ay dahil matapos niyang matutunan ang Primordial Spirit Devouring, natuklasan niyang halos kapareho ito ng kamay na nang-aagaw ng kaluluwa ng West Mountain Sect. Ang pagkakatulad ay hindi bababa sa 80%, halos isang replika. Nakagawa na siya ng isang hindi kumpletong kamay ng paglamon ng kaluluwa ng mag-isa, ngunit dahil sa kakulangan ng arts ng practitioner, ito ay lubhang mahina, hindi man lang ito sapat para harapin ang isang foundational level practitioner, lalo na ang isang taong kapantay niya. Ngayon niya lang napagtanto na ang arts ng practitioner ay maaari ding gamitin sa kamay ng paglamon ng kaluluwa, hindi ito kasing husay ng orihinal, ngunit ito ay hindi bababa sa 80% kasing lakas. Kung nagkataon lang talaga ito, masyado na itong nagkataon. Mas naniniwala si Terence na ang kamay na lumalamon ng kaluluwa ng Sky-class Island ay katulad ng Essence Spirit dito, ito ay dahil ang isla at ang lugar na ito ay may hindi kilalang pinagmulan. Marahil ang dalawa ay nagmula sa iisang pinagmulan. Simula sa secular na mundo, ang isla na nasa ranggo ng langit, ang maliit na mundo, at ang minsan sa 1,000 taong trial ground na ito ay tila pawang magkakaugnay. Siyempre, kahit may koneksyon, wala itong kinalaman kay Terence. Nagtataka lang siya. Nang makitang wala ng ibang sinabi si Terence, sandaling natahimik ang siyam na bagong silang na sanggol bago maingat na sinubukan, iyon. Ano ang plano mo pagkatapos nito? Natatakot ka bang manatili ako at palitan ang lugar mo? Tumingin sa kanya si Terence nang may bahagyang ngiti. Og! Nahiya ang siyam na bagong silang na sanggol. Iyon ang ibig sabihin noon. Simula nang malaman nitong isa palang profound stage spirit si Terence, wala na itong pag-asang mapatay siya. Lalo na nang matutunan ni Terence kung paano lumunin ang mga espirito, hindi na ito naglakas loob na isipin ang mga ganoong kabaliw na kaisipan. Sapat na sana kung mapoprotektahan nito ang sarili sa ganitong sitwasyon. Gayunpaman, matapos pamunuan ang lugar ng paglilitis sa loob ng maraming taon, hindi ito sanay sa biglaang paglitaw ng isang tao sa itaas nito. Kung magpasya si Terence na manatili at pamunuan ang bundok, magiging mahirap ang posisyon nito sa hinaharap. Talaga bang magiging tagasunod na ito ni Terence mula ngayon? Huwag kang mag-alala, marami pa akong gagawin sa labas. Wala ako sa mood na manatili rito at samahan ka bilang Panginoon. Ang sagot ni Terence ay nakapagpabuntong hininga ng siyam na bagong silang na sanggol, pero may kahilingan ako. Dapat mong bitawan ang mga taong cultivator na dumating sa oras na ito. Paano natin magagawa yan? Agad na ipinadyak ng siyam na bagong silang ang mga paa nito. Naghintay ito ng 1,000 taon bago tuluyang nakakuha ng isang grupo ng mga taong tagapagsaka. Bihira itong magkaroon ng pagbabago ng panlasa, kaya paano niya ito basta-basta bibitawan? Hindi ka masaya. Ayos lang, magsasanay ako kasama ka. Sabi ni Terence. Huwag mo akong pansinin, pangako. Ayos lang ba ito? Mabilis na inamin ng siyam na bagong silang ang pagkatalo. Hindi naman malaking bagay para sa kanya ang pagkawala ng isang grupo ng mga taong tributo. Sa pinakamarami, magkakaroon ito ng isang pagkakataon na mapabuti ang pagkain nito. Kung hindi ito makakain, wala itong pakialam, ngunit kung mananatili si Terence at sakupin ang teritoryo nito, hindi ito magkakaroon ng magandang karanasan. Sige, pumunta ka na at ayusin ang mga bagay-bagay. Tandaan mo, kung may mangyari sa mga tao ko, hindi kailanman magkakaroon ng posibilidad ng mapayapang pagsasamahan natin. Dapat mong isipin kung ano ang gagawin, babala ni Terence. Oo. Huwag kang mag-alala. Siyempre, hindi gagawa ng hakbang ang siyam na bagong silang na sanggol para maghanap ng gulo sa oras na ito. Ang tanging nasa isip nito sa sandaling ito ay ang mabilis na paalisan ng Diyos ng salot na ito.
Nang marinig ito, mabilis nitong ginamit ang kanyang Diyos ang kaluluwa para magbigay ng mga utos, mahigpit na inutusan ang lahat ng mga espiritong halimaw na huwag atakihin ang sinumang taong cultivator. Sinumang tumapak sa pulang linya ang siyang susunod na lalamunan nito. Sige, isa na lang ang huling bagay. Dalhin mo ako sa teleportation formation, sabi ni Terence. Isang pormasayon ng teleportasyon. Hindi mo matindaan ang lokasyon ng pormasayon ng teleportasyon. Natigilan ang Siyam na bagong silang nang marinig ito. Ang isang marangal na primordial spirit sa yugto ng profound ay hindi maaaring magkaroon ng ganoong kalaking memorya, tama ba? Ang tinutukoy ko ay ang isa pang pormasayon ng teleportasyon. Ito ay isang one-way na pormasayon ng teleportasyon na direktang patungo sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon. Kumaibot ang mga labi ni Terence. Binigyan siya ni Reggie ng mapa, ngunit alam niyang luma na ito batay sa kanyang naranasan. Maraming lugar na hindi tumpak, at hindi niya mahahanap ang isang ilog ng kamalayan kung susundin niya ang mapa, lalo na ang isang maliit. Yung isa pa. Matagal na nag-isip ang Siyam na bagong silang ngunit hindi niya matindaan. Sa sandaling ito, ang Water Lotus, na hindi kalayuan, ay maingat na pumutol at nagpaalala, Panginoon ko, nakalimutan mo na ang hanay ng teleportasyon ay nasa tabi mismo ng asul na lambak ng langit. Oh! Ikaw ang manguna. Sabi ni Terence. Gayunpaman, mapait na ngumiti ang Water Lotus. Hindi tayo makakaalis ngayon. 700 taon na ang nakalilipas, sumabog ang poison gas at ang lugar ay nababalot na ng poison gas ng Blue Sky Valley. Hindi maaaring pumasok ang mga tagalabas. Talaga. Hindi lang si Terence Yubi ang nagulat. Ito lang ang tanging daanan patungo sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Kung ang one-way teleportation formation ay tuluyang naharangan, hindi ba't lahat sila ay makulong dito? Naaalala ko na ngayon. May ganoon ngang bagay. Noong panahong iyon, sumabog ng napakalakas ang poison gas, at sinubukan ko pa itong pigilan. Kahit na sa wakas ay napigilan ko ang poison gas ng buong lakas ko, nakaranas din ako ng malaking kawalan. Napakalakas ng lason na iyon, sabi ng Siyam na bagong silang na sanggol na may patuloy na takot. Kaya wala itong silbi. Hindi mapigil ang sumimangot si Terence. Wala siyang pakialam kung siya lang ang kasama, pero kung isa sa alang-alang sina Linlin at ang iba pa, hindi siya makakapunta sa isang lugar tulad ng Azure Sky Valley, at ang one-way teleportation formation na ito ay imposible. Sa madaling salita, iisa na lang ang natitirang daan, at iyon ay ang bumalik sa kanyang pinanggalingan. Minsan nang sinabi ni Reggie na ang teleportation array na konektado sa mga transit island ay hindi matatakpan ng tubig dagat sa loob ng maikling panahon. Sa panahong ito, lahat ay maaaring bumalik anumang oras. Gayunpaman, kung matatakpan ito muli ng tubig dagat sa loob ng isang buwan, ito ay magiging walang silbi. Nagtinginan sina Terence at Yubi, na nagagalak. Mabuti na lang at hindi pa sila nagtagal dito, kalahating buwan pa lang ang nakalipas. Natanggap nila ang balita mula sa Siyam na sanggol at sa Water Lotus, kung hindi ay magiging malaking sakuna kung malalaman lamang nila ito pagkalipas ng isang buwan. Sa panahong iyon, ang parehong pormasayon ng teleportasyon ay mahaharang, at lahat ay makulong dito sa loob ng 1,000 taon, maliban kay Terence. Dahil ganoon nga, paalisin mo na kami, agad na desisyon ni Terence. Gusto niyang magsanay kasama ang Siyam na bagong silang. Tutal, bukod sa Spirit Devoured, ang Siyam na bagong silang ay nagsaliksik din ng maraming kakaibang galaw. Gamit ang kanyang kakayahang pangunawa at matuto, maaaring matuto siya ng mga bagong makapangyarihang galaw na pamatay mula sa mga ito. 5,322. Sa kasamaang palad, napakahalaga ng oras, at hindi naglakas loob si Terence na manatili rito ng matagal. Tutal, kailangan pa rin niyang bumalik at makipagkita kay Linlin at sa iba pa. Pero muli, hindi naman gaanong mahalaga kay Terence kung matututo siya ng mga bagong makapangyarihang galaw mula sa Siyam na bagong silang. Bukod sa paglunok ng kaluluwa at iba pang mga teknik sa kaluluwa, wala siyang ibang normal na makapangyarihang galaw. Hindi mahalaga ang isa pa. Hanggat patuloy niyang tinataasan ang kanyang antas, natural na magagamit niya ang mga super killer moves tulad ng Killing Intent of the 5 Elements at 8 Trigrams at ang Thunder Burial. Gaano man kalakas ang mga galaw na nabuo ng Siyam na bagong silang, mas malakas pa kaya ang mga ito kaysa sa 2 galaw na ito.
Kung tungkol naman sa pinakakapaki-pakinabang na teknik ni Terence sa Essence Spirit, ang 9 na bagong silang na sanggol ay tanging kung paano lumunin ang mga Essence Spirit at wala nang iba pa. Sige, sige, sige. Wala nang mahihiling pa ang 9 na bagong silang na sanggol at agad na nagbukas ng daan para kay Terence. Matapos lumangoy sa madilim na ilog na ito sa ilalim ng lupa ng ilang sandali, malinaw na naramdaman ni Terence ang pagbilis ng agos ng tubig. Sa ilalim ng senadorias ng 9 na sanggol, itinaas ni Terence si UB at isang agos ng tubig ang bumalot sa kanilang dalawa. Mabilis silang umangat at muling nakita ang liwanag pagkaraan ng ilang sandali, at bumalik sa pampang ng ilog ng kamalayan. Sinundan siya ng 9 na bagong silang na sanggol hanggang sa dalampasigan at magalang na sinabi, "Mag-ingat ka, patawarin mo ako sa hindi ko paghatid sa iyo." Sa wakas ay pinaalis na niya ang lalaking ito. Gusto sanang bumantong hininga ng 9 na bagong silang na sanggol, ngunit bago pa man ito magawa, biglang lumingon si Terence, "Sandali lang. Ano ngayon?" Natigilan ng 9 na bagong silang na sanggol, natatakot na baka gumawa na naman ng kalokohan si Terence. Tutal, ang isang profound stage essence spirit na natutong lumamon ay hindi dapat paglaruan. Wala lang yan. Pwede ka nang bumalik, pero kailangan ko lang hiramin yan sandali. Itinuro ni Terence ang water lily. Kailangan niya yun para magkita sila ni Linlin at ng iba pa. Walang problema, tagapagtanggol. Ipapaubaya ko na sa iyo ang bagay na ito. Sundin mo ang mga tagubilin ng nakatatanda. Walang pag-aalinlangang ibinente ng 9 na bagong silang na sanggol ang water lily at bumalik sa ilog ng kamalayan, iniwan ang water lily na may sama ng loob. Mabuti na lang at ayaw ni Terence na maging mahirap ang sitwasyon para sa water lotus. Sa ilalim ng gabay nito, mabilis na natagpuan ng dalawa si Linlin at ang iba pa sa itaas ng agos. Sa oras na ito, sabik silang lahat na subukan, tulad noong unang natagpuan ni na Terence at UB ang lugar na ito. Pinag-aaralan nila kung paano sanayin ang kanilang pandama sa espiritu sa ilog ng kamalayan, ngunit hindi nila alam na ito ay isang panlilinlang lamang mula sa 9 na bagong silang. Terence. Si Linlin, na pinakamalakas sa kanila, ang unang nakapansin kay Terence. Tuwang-tuwa siya. Boss. Tuwang-tuwa rin ang iba. Pinalibutan nila si Terence at nagsimulang magkwento tungkol sa kanilang pinagdaanan nitong mga nakaraang araw. Kasabay nito, tinanong nila kung nasaan si Terence. Bagamat lubos silang nagtitiwala sa lakas ni Terence, magsisinungaling sila kung sasabihin nilang hindi sila nag-aalala. Ayos ka lang ba? Maingat na tiningnan ni Terence ang bawat isa sa kanila, sinisigurado na walang nawalan ng braso o binti, o malubhang na sugatan. Doon lang siya nakaramdam ng ginhawa. Ayos lang ako. Ayos lang kaming lahat. Nakangiting sabi ng lahat. Hehe, ilang araw na rin kitang hindi nakikita, at lahat sila ay lalong umitim at pamayat. Gayunpaman, ang iyong enerhiya ay mas sagana kaysa dati, at ang iyong mga mata ay mas maliwanag kaysa dati. Mukhang marami ka nang natutuhan mula sa pagsubok na ito. Masayang-masaya si Terence mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi na niya kailangang magtanong para malaman na lahat ay dumaan sa maraming mahihirap na labanan nitong mga nakaraang araw, at hindi maiiwasan ang mga pinsala, ngunit sulit ang lahat. Paano sila muling isinilang ng ganito nang hindi dumaan sa linya ng buhay at kamatayan? Tama, isa itong ganap na pagbabago. Hindi nagbago ang antas ng lakas ng bawat isa, ngunit ang kanilang mga aura ay magkakaiba. Bilang isang taong dumaan dito, alam ni Terence nang higit kaninuman na ito ay mas mahalaga kaysa sa kanilang mga antas, ito ang unang hakbang sa landas tungo sa pagiging isang malakas na master. Huwag mo nang banggitin pa. Hindi madaling mahanap ang ilog na ito ng kamalayang espiritual, pero wala akong makitang anumang magagamit para pahinain ang kamalayang espiritual. Paano magkakaroon ng ani? Lahat ay nasaroon ng loob ng pag-usapan nila ito. Katulad sila ng iba, gusto nilang pumunta rito para pahinain ang kanilang kamalayang espiritual, pero sa huli, wala silang nakuha. Huwag kayong mag-alala, sasabihin ko sa inyo ito habang papunta na kayo. Maghanda na kayong lahat. Babalik na tayo, sabi ni Terence. Babalik. Babalik saan? Natigilan ang lahat. Mga isla ng transit. Tara na. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at inakay ang daan pabalik sa pormasayo ng teleportasyon.
Naguluhan ang lahat, pero dahil desisyon iyon ni Terence, hindi na nila ito kinwestiyon at sinundan na lang siya. Sina Linlin at Amara naman ay kasama ni Yubi. Hanggat may puso sila, madali para sa mga babae na mapalapit sa isa't isa. Palagi silang may walang katapusang mga paksang pinag-uusapan, at kahit ang isang matapang na babaeng tulad ni Yubi ay hindi naiiba. Tahimik ang buong paglalakbay. Ngayong kahit ang mabangis na halimaw na may 9 na ulo ay nakayuko na sa harap ni Terence, mas lalo pang nakayuko ang iba pang mga espiritong halimaw. Narinig nilang lahat ang babala ng mabangis na halimaw na may 9 na ulo at hindi na nang ahas na salakayin ang mga taong cultivator. Kung hindi, sila mismo ay magiging mga tributo. Nang bumalik si Terence at ang iba pa sa pormasayo ng teleportasyon, ang iba pang mga disipulo ng sinaunang alyansa ay sunod-sunod ding bumabalik. Lahat sila ay nababalot ng alikabok at dumi, ngunit hindi nila alam kung bakit. Karamihan sa kanila ay nabihag bilang mga tributo, at ang ilan ay ipinadala pa sa ilog ng kamalayan. Gayunpaman, ang isang salita ni Terence ay nagpabago sa kanilang kapalaran at silang lahat ay pinalaya. Wala silang alam tungkol dito. Gayunpaman, kahit hindi alam ng mga taong ito ang totoong kwento, kahit papaano ay alam nila ang panganib. Ang minsan lang mangyari sa isang milenyo, ang sinaunang lugar ng pagsubok na ito ay lubhang mapanganib kaya't hindi na sila nang ahas na manatili pa kahit sandali. Kung ikukumpara sa kanilang sariling buhay, ang ilog ng kamalayan at mga kayamanan sa langit ay pawang mga ulap na lumilipez. Sa makatuwid, lahat sila ay gumawa ng parehong pagpili at umatras sa parehong paraan na kanilang pinanggalingan. Gayunpaman, dumating sila ng puno ng pananibik, ngunit wala silang napala. Dumating sila ng may kagalakan ngunit umalis ng may kalungkutan. Hindi lamang sila walang nakuha, kundi kinailangan din nilang gamitin ang espiritual na jade upang paganahin ang teleportation array. Lahat ay talagang nasa masamang mood. Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, ang lugar na ito ay lubhang mapanganib. Mabuti na lang at nailigtas nila ang kanilang mga buhay. Isa itong biyaya na nakatago. Hindi man lang nila nawala ang kanilang pera. Pagkatapos makapasok sa apoy na Batcave, inactivate ng lahat ang teleportation formation para makabalik sa mga transit island. Nang si Terence na ang mag-isa, nagkaroon ng kaguluhan sa pasukan. Kumusta na ang sitwasyon? Nagkatinginan ang lahat. Medyo nagulat din si Terence. Hindi ba pinansin ng isang spirit beast ang babala ng 9 na bagong silang at pumasok? Pagkalipas ng ilang segundo, isang figure ang tumakbo ng kaawa-awa. Ang buong katawan niya ay puno ng dugo, at halos duguan na siya. Nang makita ng malinaw ng lahat ang hitsura ng lalaki, hindi nila maiwasang mabigla. Ang taong ito ay ang batang pinuno ng sekta ng Thousand Blades, si Tianyong. 5,323. Bagamat ang kanyang lakas ay nasa tugatog lamang ng huling yugto ng pagtatatag ng pundasyon sa panlabas na anyo, walang duda tungkol sa lakas ni Tianyong. Kahit ang kasalukuyang si Linlin ay hindi nang ahas na sabihin na kaya niya itong talunin ng kahit isang antas. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mapapasama siya sa ganitong kalungkot na kalagayan. Hindi kalabisan na sabihin na ang taong ito ay halos patay na. Lubos siyang umaasa sa kanyang huling hininga upang makapanatili hanggang ngayon. P*K. 1,000 lumilipad na espada, ano ang nakasalubong mo? Hindi napigil ang magtanong si Chester. Hindi na kailangang sumagot pa si Tianyong dahil ang figurang humahabol sa kanya ay lumitaw na sa paningin ng lahat. Nang makita nila ng malinaw, muling nagulat ang lahat. Sa harap nila ay hindi isang makapangyarihang spirit beast gaya ng kanilang inaakala, kundi isang lubos na pamilyar na tao si Janfeng. Si Terence. Si Yubi. Hindi ba kayo namatay? Si Janfeng ang unang nagulat. Malinaw na sinipa niya ang dalawa sa ilog ng kamalayan at inakala niyang patay na sila. Hindi niya inaasahan na lilito sila rito ng walang sugat. Nabigo ka ba? Napaangat ang mga labi ni Terence habang nakatingin kay Tianyong na puno ng dugo, mukhang abala ka. Hindi mo lang kami nilinlang, kundi nilinlang mo rin ang batang sect master na si Ling. Natatakot ka ba na hindi mo matatalo ang 1,000 lumilipad na espada sa naharap, kaya pinapatay mo ang banta bago mahuli ang lahat? Isang simpleng pangungusap ang direktang naglantad sa mga intensyon ni Janfeng. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Janfeng. Hindi maliit na bagay ang pagkakakilanlan ni Tianyong.
Kung mabubunyag ang bagay na ito, tiyak na magdudulot ito ng galit sa buong sekta ng Thousand Blades. Magiging malaking problema ito para sa kanya. Dahil sa kanyang lakas na nasa perpektong Golden Core Realm, inakala niyang napakadali lang patayin si Tianyong na nasa tugatog pa lamang ng huling yugto ng pagtatatag ng foundation. Hindi niya inaasahan na makakatakas si Tianyong hanggang dito. Hindi maliit na bagay ang libu-libong espada na sabay-sabay na lumilipad. Kung ganoon lang talaga, hindi alintana ni Jianfeng na maglaan ng mas maraming pagsisikap para patahimikin ang mga tao. Ang pagpatay ng mga tao para manahimik ay hindi problema para sa kanya. Gayunpaman, ang mga taong nakatayo sa harap niya ay ang grupo ni Terence. Matapos sumali sa pangunahing programa sa pagsasanay ng Central at maging isang master ng Great Circle ng Golden Core Stage, si Jianfeng ay orihinal na puno ng kanyang sarili. Sa madaling salita, hindi niya pinapansin ang sinuman. Kung tutuusin, sa teorya, mas malakas siya kaysa sa lahat. Pero pagkarating niya rito, nalaman niya na si Woking ay naging isang perpektong gininto ang core, at ang lakas nito ay mas malakas kaysa sa kanya. Si Terence, na itinuturing niyang baguhan, ay kayang magbagong anyo bilang isang dragon at bugbugin ng napakalakas ang insektong kumakain ng utak na kahit ang ina nito ay hindi ito makilala. Biglang napagtanto ni Jianfeng na medyo masyadong inosente siya. At ngayon, sina Terence at Yubi, na dapat sanay namatay na sa ilog ng kamalayan, ay nakatayo mismo sa harap niya, mukhang buhay pa sila at walang anumang pinsala. Bukod pa rito, nagkataon na naroon sila sa sandaling hinahabol niya si Tianyong, ano ang dapat niyang gawin. Kailangan kong sabihin, talagang malas kayo. Malamig na ngumiti si Jianfeng habang nagpapas siya. Wala na siyang ibang pagpipilian. Kung ayaw niyang mag-iwan ng anumang nakatagong panganib, maaari na lamang siyang pumatay ngayon. Kailangang mamatay si Tianyong, at gayon din si Terence at ang iba pa. Wala ni isa sa kanila ang natira pang buhay. Isa itong kalokohang ideya, ngunit may kakayahan si Jianfeng na gawin iyon. Bukod kay Terence, na hindi niya kilala, mayroon siyang lubos na kalamangan kaysa sa lahat. Ang pinakamahalaga ay ito ang Firebat Cave, at nakatayo siya sa harap mismo ng nag-iisang labasan. Kung tungkol naman sa hanay ng mga teleportasyon, matagal bago ito gumana. Mula sa oras na handa na ang espiritual na Jade hanggang sa simula ng teleportasyon, aabutin ito ng kahit kalahating oras ng insenso, at ang kaunting oras na ito ay sapat na para mapatay niya ang lahat ng 7 o 8 beses. Talaga? Bakit pakiramdam ko ay maganda ang swerte ko? Hindi masyadong inisip ni Terence iyon at bahagyang ngumiti. Lumingon siya para tingnan si Tianyong na puno ng dugo, ayos ka lang ba? Hindi pa ako mamamatay sa ngayon. Malapit na bumagsak si Tianyong. Hindi man lang siya makatayo ng tuwid. Gayunpaman, nagawa pa rin niyang ngumiti. Kahit na mas pangit ang ngiting ito kaysa sa pag-iyak, masasabing talagang matyaga ang lalaking ito. Sige. Kung gayon ay may utang ka sa akin, tumango si Terence at naglakad patungo kay Jianfeng. Gusto sanang tumulong ni Linlin at ng iba pa ngunit pinigilan sila ni Terence. Ang espadang nyebe ay tunay ngang napakalakas, ngunit dumating siya sa maling oras. Wala sanang magagawa si Terence sa kanya kung kara-rating lang niya, pero iba na ang sitwasyon ngayon. Tumingin si Jianfeng kay Terence, na papalapit ng papalapit, at hindi mapigil ang mapamura, may mga kakaibang nangyayari talaga taon-taon, lalo na ngayong taon. Hindi mo maaaring isipin na kaya mo akong takutin gamit ang kaunting lakas mo, di ba? Hindi mo pa rin ba alam ang sitwasyon, Junior Master Linford ng Green Cloud School ng North Island? Sino ba ang hindi makakaintindi sa sitwasyon? Sabi ni Terence nang may bahagyang ngiti habang nakatayo ito ng isang hakbang sa harap niya, itinaas ang kamay para sampilan siya. Walang kakaibang ekspresyon si Linlin at ang iba pa, ngunit labis na nabalisa si Tianyong nang makita ang eksenang ito. Hinabol siya hanggang dito at malalim ang pagkakaintindi niya sa nakakatakot na lakas ni Jianfeng na parang nyebe. Mabilis niyang ipinaalala, isa siyang gininto ang puso. Pero bago pa niya matapos ang sasabihin niya, sinampal siya ni Terence at pinaupo sa lupa. Humarap si Terence sa kanya at sinabing, ano? Wala naman. Nilunok ni Tianyong ang huling dalawang salita, halos makagat niya ang sarili niyang dila. Natulala siya sa eksena sa harap niya, at gulong-gulo ang isip niya. Nagulat lamang si Tianyong.
Sa sandaling ito, si Jianfeng, na siyang taong tinutukoy, ay lubos na natulala. Isa siyang Golden Core Peak Level Practitioner, at si Terence ay isa lamang Foundation Peak Level Practitioner. Kahit na mayroon siyang lahat ng uri ng mga trick, kahit na ang kanyang lakas ay hindi masukat gamit ang sentido komun, hindi na kailangang maging ganito siya katekot, tama ba? Isang eksperto sa Great Circle ng Golden Core Stage ang pinabagsak sa lupa ng isang cultivator sa Great Circle ng Foundation Stage. Maya-maya, tumayo si Jianfeng na puno ng hindi makapaniwalang mukha. Bago pa niya maintindihan ang nangyayari, itinaas ni Terence ang kanyang kamay at muling sinampal ito. Bang! Bang! Hindi lumuhad si Jianfeng sa pagkakataong ito, kundi sinampal siya sa lupa. Gulat na tumingin siya kay Terence. Nang mapansin niya ang galaw ni Terence, handa na sana siyang umiwas. Dapat ay madali para sa isang full gold core realm master na maiwasan ang isang sampal, ngunit hindi niya ginawa. Hindi niya alam kung ano ang ginawa ni Terence, pero para siyang sinapian, hindi niya ito maiwasan. Ikaw. Natarante si Jianfeng, ngunit bago pa man siya makapagsalita, sinampal na naman siya ni Terence nang walang imak. Isa na siyang full stage Golden Core Cultivator. Hindi lang si Jianfeng ang natigilan. Lahat ng nasa bulwagan, kasama na si Linlin at ang iba pa, ay gulat na gulat. Kung hindi nila alam ang ugali ng isa't isa, iisipin nilang si Jianfeng ay isang aktor na kinuha ni Terence. Kung tutuusin, dapat ay nagdagdag siya ng kahit 2 hita ng manok sa kanyang lunchbox. 5,324. Muling natauhan si Jianfeng, ngunit sa pagkakataong ito ay natuto na siya ng leksyon. Wala siyang pakialam sa kanyang imahe habang gumulong siya ng ilang metro palayo bago maingat na tumayo. Hindi mag-aatubiling sampelan siya muli ni Terence kung hindi niya gagawin iyon. Anong klaseng mga panlilin lang ang ginagawa mo? Natatakot na tinitigan ni Jianfeng si Terence. Hindi niya maintindihan sa una, sa pangalawang pagkakataon, ngunit sa pangatlong pagkakataon ay sa wakas ay binigyan siya ng clue. Ang dahilan kung bakit hindi niya naiwasan ang sampal ni Terence ay dahil sa bawat pagtataas ni Terence ng kanyang kamay, mayroong isang malakas na puwersa ng pagsipsip na sumisipsip sa kanyang espiritu. Para mas tumpak, para itong isang di nakikitang higanteng kamay na sinusubukang sipsipin ang kanyang espiritu palabas ng kanyang katawan. Hindi siya makawala, kaya naman napakabagal ng kanyang kamalayan. Ang ganitong uri ng pamamaraan ay higit pa sa paggamit ng ordinaryong kamalayang espiritual. Kung si Jianfeng ay isang dalubhasa sa dakilang bilog ng gininto ang yugto ng core na may malalim na pundasyon, magkakaroon siya ng kakayahang protektahan ang kanyang sarili sa bagay na ito. Gayunpaman, umaasa siya sa sentral na medisina upang maabot ang kalangitan sa isang hakbang, at walang pag-unlad sa sinaunang espiritu, kaya masasabing wala siyang resistensya. Mga trick. Malapit mo na yan. Oo, trick yan. Subukan natin ulit. Misteryosong ngumiti si Terence. Ang galaw na ginamit niya ay ang kamay na tagasalo ng kaluluwa, pero mas pinahusay na bersyon ito. Ang kanyang orihinal na panggagaya sa kamay na pang-akit ng kaluluwa ay may limitadong epekto at walang epekto sa mga sinaunang espiritu na nasa antas ni Jianfeng. Mabuti na lang at natutunan niya ang sinaunang espiritu na lumulukob mula sa Juying. Gaya ng kasabihan, ang isang kasanayan ay humahantong sa 100 kasanayan. Ang mga pangunahing trick ng dalawa ay maaaring gamitin ng magkasama, at ang kapangyarihan ng pinahusay na bersyon ng kamay na pang-akit ng kaluluwa ay natural na lubos na napabuti. Kahit na hindi ito 100% maihahambing sa orihinal na bersyon ng kamay na pang-akit ng kaluluwa ng lumang sekta ng West Mountain, hindi ito nalalayo sa puntong iyon. Bagamat ang Yuan spirit ni Terence ay nasa tugatog lamang ng foundation stage, ang susi ay ang lakas ng pinahusay na kamay ng soul catcher ay hindi natutukoy ng pisikal na lakas, kundi ng Yuan spirit. Huwag kalimutan na siya ay nasa profound stage. Kahit na hindi niya mailabas ang buong kapangyarihan ng Yuan spirit ng profound stage, kahit na ito ay isang 10,000 lamang, sapat na ito upang bigyan ng mahirap na karanasan ang isang Golden Core Stage Master tulad ni Jianfeng. Nang makitang nakaunat muli ang kamay ni Terence, medyo umatras si Jianfeng na parang nakakita ng multo. Natigilan lamang siya ng mga 12 metro na ang layo niya, puno ng takot at pagkabigla ang mukha. Masyadong nakakatakot ang pakiramdam na hinihila palabas ang kanyang kaluluwa, ayaw na niyang maranasan itong muli.
Huwag. Huwag kang lumapit. Terra. Pag-usapan natin ito. Natarante si Janpeng, hindi na si Terence isang cultivator ng foundation stage, isa na siyang demonyo. Sa harap ng isang masama at misteryosong pamamaraan ng primordial spirit, ang tanging magagawa niya ay ang tumakbo. Hehe, ngayon alam mo na pwede na tayong mag-usap. Ano ba yung ginagawa mo kanina? Sinadya ni Terence na sumipa, kaya halos tumakbo na siya palayo at tinakot si Janpeng ng husto. Ako. Sinapian ako. Patawarin mo ako. Nauutal na sabi ni Janpeng. Hindi naman sa ayaw niyang tumakbo, pero alam niya mas mabilis ang bilis ni Terence kaysa sa iba. Maliban na lang kung pumayag si Terence na pakawalan siya, hindi siya makakatakas. Nakakatuwa ang mga sinabi mo. Ilang araw pa lang ang nakalipas, muntik mo na kaming mamatay ni Yubi sa ilog ng Kamalayan, tapos ngayon gusto mo patawarin kita. Sa tingin mo ba nahulog ako sa ilog ng Kamalayan, kaya napakaraming tubig sa utak ko? Hindi napigilan ni Terence ang matawa, at nagpatindig ito ng balahibo ni Janpeng. Kung siya ang nasa posisyon ni Terence, tiyak na papatayin niya ang damo hanggang sa mga ugat nito. Gaya ng sabi ni Terence, isang hanggal lang ang magpapakawala sa kanya sa ganitong oras. Sa katunayan, dahil sa personalidad ni Terence, hindi niya ito basta-basta bibitawan. Bagamat walang magagawa si Janpeng sa harap ng kamay ni Terence na lumalamon ng kaluluwa, isa pa rin siyang tuktok ng Jindan. Kung hahayaan niyang bumalik ang tigre sa bundok, magiging malaking banta ito sa lahat. Ang aking ama ang pinuno ng Vice Sect ng Snow Sword Sect. Walang maitutulong ang pagpatay sa akin sa inyo. Isa pa, kayo ay tutugisin ng Snow Sword Sect, lalo na siya. Binanggit ni Janpeng ang kanyang ama sa isang sandali ng kawalan ng pag-asa. Kung ang Central ay hindi isang lihim na organisasyon, kundi isang makapangyarihang organisasyon na maaaring gamitin upang takutin ang mga tao ng hayagan, naniniwala siyang siya rin ang unang magbubunyag nito. Nang itinuro ni Janpeng, nagkibit-balikat si Linlin. Kung ang ama ni Janpeng ang may huling desisyon sa sekta ng Espada ng Niebe, matagal na sana siyang naging taksil na disipulo. Wala na siyang pakialam sa isa pang krimen. Hehe, kayo lang ni tita ang nandito. Kahit patayin ka pa namin, walang makakaalam. O sa tingin mo ba ay may isa sa kanila ang magbubunyag nito? Sabi ni Terence habang nakakunot ang noo. Bukod kay Linlin at sa kanyang sariling mga tao, ang tanging natira ay sina Yubi at Tianyong, dalawang tagalabas. Sa dalawang ito, ang isa ay sinipa sa ilog ng Kamalayan ni Janpeng, at ang isa naman ay hinabol niya hanggang sa halos mamatay na siya. Sino sa kanila ang magsasalita ng kahit ano? Nabulunan si Janpeng at pinagpawisan ng malamig. Gusto niya itong patayin, ngunit sa isang kisap mata, naging isda na lang siya sa Tadterian. Mabuti na lang at nakahinga ng maluwag si Terence sa sumunod na sinabi niya, nang pag-usapan ninyo ang mga benepisyo, bigla kong naalala na nakakuha kayo ng Spirit Sense Grass, di ba? Kung gagamit kayo ng Spirit Sense Grass para ipalit ang buhay ninyo, sa tingin ko magandang deal yan, ano sa tingin ninyo? Gusto mo ba ng Spirit Sense Grass? Nabigla si Janpeng at hindi namamalayang gustong tumanggi. Isa ito sa pinakamalaking natamo niya mula sa biyaheng ito at ang susi sa pagiging pinakamalakas na Orescore Stage Master sa hinaharap. Paano niya ito natatalo ng ganoon kadali? Siyempre naman, huwag mong sabihing ayaw mo itong ibigay sa akin. Ayos lang yan, medyo mahirap lang. Kahit ayaw kong humawak ng mga bangkay, ayos lang sa akin na tiisin ang maalamat na damong may pandaman ng espiritu. Nagkibit-balikat si Terence nang walang pakialam. Agad na nahirapan si Janpeng. Ayaw niyang sumuko sa Spirit Sense Grass, pero ayaw niyang mawala ang buhay niya rito. Kung ikukumpara sa buhay niya, gaano man kaganda ang isang kayamanan, wala itong kwenta. Sa katunayan, gamit ang kanyang lakas, kaya niyang subukang tumakas, o kahit na subukang kontrahin si Terence. Tutal, si Linlin at ang iba pa ay mga handa ng gamiting kalaban, at maaaring magkaroon siya ng pagkakataong baligtarin ang sitwasyon. Sa kasamaang palad, natakot siya ng husto sa kamay na lumalamon ng kaluluwa. Ito ay isang karaniwang problema para sa mga tao.
Kapag nahaharap sa hindi alam, palagi silang mapupuno ng walang katapusang takot. Unti-unting nilalamon ng takot na ito ang lahat ng katwiran at pinipigilan ang utak na mag-isip tulad ni Janpeng sa sandaling ito. 3, 2, 1, nagsimulang magbilang pababa si Terence at inihagis ni Janpeng ang espiritual na damo. Kalahati lang. Kumunat ang noo ni Terence. Maaaring isipin ng mga taong hindi nakakaalam na puro spirit grass lang ang nangyari, pero nakita na nila ni Yubi ang buong pangyayari. 5,325. Nakuha na ni Woking ang kalahati. Nagsasabi ako ng totoo, mabilis na paglilinaw ni Janpeng. Sige, pwede ka nang umalis. Mas makabubuti kung hindi ka muna magpakita sa amin, at huwag mo nang isipin pa ang kahit anong ideya tungkol sa kahit sino sa amin. Dahil kahit kailan ko pa gustuhin ang buhay mo, magiging kasing dali lang iyon ng pagbelang ng kamay ko, malamig na sabi ni Terence. Hindi nang ahas na magsalita si Janpeng, ni hindi rin siya nang ahas na mag-iwan ng anumang masasakit na salita. Tumalikod siya at tumakbo palayo ng walang sinasabi, at agad na naglaho ng walang bakas sa isang kisap mata. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, nagkatinginan sila. Hindi napigilan ni Yubi na sabihin, pakakawala na ba talaga natin siya? Sa kanilang paningin, ang pagpapakawala kay Janpeng ay isang napakatangang desisyon. Dapat alam ni Terence ang kahihinatnan ng paggawa nito. Hindi naman siya dapat maging ganoon kalambot ang loob, di ba? Bagamat mahalaga rin ang damong may pandama sa espiritu, mahalaga rin iyon para sa iba. Para sa isang taong may damong may pandama sa espiritu, ano ang ibig sabihin ng kalahating piraso lamang nito? Malinaw na isa lamang itong dahilan para palayain sila ni Terence. Hindi napigilan ni Terence ang mapangiti sa kakaibang ekspresyon ng mukha ng lahat. Huwag kang mag-alala, hindi ako tanga. May sarili akong dahilan kung bakit ko siya iniligtas. Ang pagpapakawala kay Janpeng ay isang desisyong ginawa ni Terence matapos ang maingat na pagsasaalang-alang sa dalawang dahilan. Una, si Janpeng ay isa sa pinakamahalagang training masters ng Central, at ang pagpatay sa kanya ay magpapa-alerto sa Central. Ayaw pa ni Terence na magkaroon ng direktang konfrontasyon kay Central, dahil nag-iisa lang siya at walang pagkakataong manalo. Ang pangalawang dahilan ay mas mahalaga at mas direkta kaysa sa una, dahil hindi niya kaya patayin si Janpeng. Totoo ngang na-master na ni Terence ang pinahusay na bersyon ng kamay na Soul Catcher, at sapat na ito para harapin ang kahit anong kaluluwa sa ginintoang core stage. Gayunpaman, ang paggamit ng kamay na Soul Catcher ay nangangailangan ng napakalaking espiritual na enerhiya, at kung hindi ito mapapalitan sa tamang panahon, maaaring gumuho ang kaluluwa. Siyempre, ang roots of the Spirit Sense Grass ay naglalaman ng napakalaking enerhiya ng Spirit Sense, ngunit ito ay ibang-iba sa Star Black Coal. Ang enerhiya ng Spirit Sense ng Star Black Coal ay maaaring mapunan anumang oras, ngunit ang bawat piraso ng enerhiya ng Spirit Sense ay may epektong pampakalma. Nangangahulugan ito na hindi ito maaaring mapunan ng mabilis, at maaari lamang itong masipsip ng paunti-unti sa sakit. Kaya, ang spirit grass ay maaari lamang gamitin para sa normal na pagsasanay, hindi para sa paggaling. Hindi kayang sumugal ni Terence, kaya hinayaan niya si Janpeng matapos itong bigyan ng sapat na pressure sa pag-iisip. Salamat. Bagamat nadama ni Tian yung nasayang ang pagpapakawala kay Janpeng, hindi ito isang bagay na maaari niyang pagdesisyonan. Ang tanging magagawa niya ay alalahanin ang pabor ni Terence at ang dakilang kabaitan ni Janpeng. Unti-unti niyang aayusin ang sitwasyon kapag bumalik na siya sa maliit at sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Walang anuman. Sabay na tayo. Ngumiti si Terence at isinaaktibo ang teleportation formation kasama ang iba. Mabilis silang nakabalik sa mga isla. Senior Lolo, nakabalik ka na. Nasa gilid si Reggie, at mabilis na lumapit ang lahat kay Terence. Karamihan sa mga sinaunang disipulo ng alyansa ay nakabalik na, at lahat sila ay bumalik upang magpahinga matapos walang makuha. Wala akong pagpipilian. Hindi ako maaaring hindi bumalik. Umiling si Terence habang mapait na ngumiti. Hindi niya sana sila naibalik ng ganito kaga kung hindi lang dahil sa katotohanang hindi magagamit ang isa pang one-way teleportation formation dahil sa lason. Kung gayon, ano ang susunod mong plano?
Dapat ay kasama mo akong bumalik sa Green Cloud School sa North Island, hindi ba? Maingat na tanong ni Reggie. Matagal na niyang gustong itanong ito. Para sa sekta ng Berdeng Ulap, si Terence ay isang mahusay na tiyuhin mayor na maaari nilang hilingin kung kaya nila. Bukod sa kanyang lakas, nasa isip niya ang kumpletong sinaunang sining. Isa itong walang kapantay na kayamanan para sa buong sekta ng Berdeng Ulap. Hindi nila ito maaaring baliwalain na lang. Siyempre naman. Tumanggaw si Terence. Wala sana siyang balak gawin iyon noong una, pero nang malaman niyang naghahanda na ang Central na palawakin ang kanilang sakop sa sinaunang mundo ng martial arts, kinailangan niyang pumunta at tingnan ito. Tutal, alam na niya na may relasyon ang pamilya niya sa mortal na kaaway ng Central. Ayos lang sana kung hindi niya alam ang tungkol dito noong nasa Sky Class Island pa siya, pero ngayong naabutan na niya ang maliit na Jiangho noong sinaunang panahon, kailangan niyang humanap ng paraan para mapigilan ang kanilang paglawak. Siyempre, mas makabubuting gawin ito ng madilim. Ayaw pa ni Terence na makipaglaban ng harapan sa gitna. Pero muli, hindi naman sa hindi niya kayang itapon ang lahat ng pagpapanggap ng pagiging mabait kung talagang kailangan. Hindi maarok ang kapangyarihan ng Sky Class Island, pero mas malala ito sa secular na mundo. Hindi naman sa hindi niya kayang lumaban. Mabuti, ang disipulong ito ay magpapadala ng sulat sa mga nakatataas sa sekta at ihahanda sila sa pagsalubong sa Martial Grand Uncle. Nasa sabik na sabi ni Reggie. Hindi na kailangang magtipon ng napakaraming tao. Siya nga pala, kailan tayo aalis? Tanong ni Terence. Sa loob ng ilang araw pa, kapag natakpan na muli ng dagat ang pormasayo ng teleportasyon, aayusin ko na ang lahat para simulan ang teleportasyon ng sama-sama. Sabi ni Reggie. Sige, sabi niya. Ibinalik ni Terence ang lahat sa pribadong isla ng sektang Chindian sa North Island. Sa isang banda, maginhawa para sa lahat ang magpahinga at magpagaling, at sa kabilang banda, kailangan niyang gumawa ng ilang mga pagsasaayos. Sa pagkakataong ito, ang grupo ay may karagdagang miyembro, si Yubi. Hindi pa maituturing na tunay na kaibigan ni Terence si Yubi, ngunit ang relasyon nila ni Terence ay higit pa sa isang normal na magkarelasyon, sila ay magkaibigang handang-handa. Simple lang ang layunin ni Terence sa pagtawag sa kanya, para hatiin ang mga nasamsam. Mula pa sa simula ay nagkasundo na ang dalawa na kung mahahanap nila ang damong spirit sense, hahatiin nila ito sa dalawa. Ngayon, mayroong isang malaking ugat sa espasyo ni Terence na Jade, pati na rin ang kalahati ng damong spirit sense na kinuha niya kay Janfeng. Siyempre, wala ang mga ito kumpara sa ugat. Binunot ni Terence ang buong ugat sa harap ng lahat, at nagmukha itong isang maliit na bundok. Maging si Linlin at ang iba pa, na nakarinig tungkol dito sa daan, ay hindi napigil ang mapalunok nang makita nila ito. Aling kalahati ang gusto mo? Tanong ni Terence habang nakatingin kay Yubi. Binibigyan mo ba talaga ako ng kalahati? Nahirapan si Yubi na paniwalaan. Mula simula hanggang katapusan, ang tanging tungkulin niya ay magbigay ng mga pahiwatig tungkol sa damong may kamalayang espiritual. Ginawa ni Terence ang lahat para sa kanya, at hindi lang siya nakatulong, 2 beses pa siyang nailigtas ni Terence. Walang dahilan para ipilit niya itong hatiin sa dalawa, at matatanggap pa niya ito kahit nakunin na lang ni Terence ang lahat para sa kanya, pero hindi niya akalain na gugustuhin talaga ni Terence na hatiin ito ng pantay sa kanya. Hindi ba't nagkasundo tayo rito? Nagkibit balikat si Terence. Kung hindi mabuting tao si Yubi, hindi siya makakaramdam ng anumang pressure na kunin ang lahat para sa kanyang sarili. Gayunpaman, batay sa kanyang nakita noon, isa siyang napakamaasahang kaibigan. Kayang lokohin ni Terence ang kahit sino, ngunit hindi ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang sariling mga kababayan. Sandali na nabulunan si Yubi. Pagkatapos ay sinabi niya ng may medyo naantig na ekspresyon, sa totoo lang, hindi mo naman kailangang bigyan ako ng ganito kalaki. Tutal, hindi naman kita natulungan. Sa halip, may utang ako sa iyo na 2 buhay. Kung bibigyan mo talaga ako ng kalahati, masasaktan ako. Kahit na pinapangarap ko ito, hindi ko kukunin ang hindi akin. 5,326. Hindi,
Kung hindi dahil sa mga pahiwatig na ibinigay mo, hindi ko malalaman ang tungkol sa damong spirit sense at hindi ko makukuha ang ganitong ani, kaya ito ang nararapat sa iyo, giit ni Terence. Palagi siyang mapagbigay sa kanyang mga kaibigan. Sabi ko, hindi ko kukunin ang hindi akin. Mas matatag pa ang pananaw ni Yubi kaysa sa kanya. Itinuro niya ang kalahati ng damo para sa kamalayang espiritual na itinapon sa gilid at sinabing, ito na nga. Ito ang napagkasundoan natin noon pa, hindi ba? Pero, gusto pa rin siyang hikayatin ni Terence. Tutal, ayon sa siyam na bagong silang na sanggol, ang epekto ng spirit grass ay mas mababa kaysa sa ugat. Kahit ayaw niya ng kalahati nito, mas mahalaga pa rin ang isang maliit na piraso nito kaysa sa kalahati ng spirit grass na ito. Walang pero, hayaan na natin dyan. Pinulot ni Yubi ang kalahati ng spirit grass at umalis, hindi na binigyan ng pagkakataon si Terence. Napakalaya at napakagaan ng loob ng babaeng ito. Tumango at bumantong hininga sina Chester at ang iba pa habang pinapanood nilang umalis si Yubi. Kahit medyo sobra para sa kanya na kunin ang kalahati nito, ang ugat ay nasa harap niya mismo. Kung ibang tao iyon, hindi sila magiging kasing bukas ng isipan ni Yubi, at kailangan nilang pag-isipan ito. Malaya at madali talaga siya. Hindi maiwasan ni Terence na tumingin kay Yubi ng may mas magandang pananaw. Gaya ng inaasahan sa malaking senior sister ng Leaf Spirit Sect. Ang pagiging mapagbigay at may ganitong ugali ay sapat na para sabihin na ang babaeng ito ay hindi simple. Terence, bro, dapat pala hiniling mo sa kanya na manatili. Hindi madaling makahanap ng ganito kakul na ate, wala ka nang makukuha pang isa kung palalampasan mo ang pagkakataong ito, natatawang sabi ni Aliyah habang nagsasalita. Inikat ni Terence ang kanyang mga mata at hindi siya pinansin. Humarap siya sa iba, ang mga ugat ng espiritual na damo ay naglalaman ng napakalaking espiritual na enerhiya, ngunit ang espiritual na enerhiyang ito ay hindi direktang maa-absorb dahil mayroon itong natural na epekto sa pagpapakalma ng kaluluwa. Bawat piraso na iyong naa-absorb ay magdudulot sa iyo ng walang kapantay na sakit at pagdurusa. Hanggat kaya mo itong tiisin, ang iyong kaluluwa ay lalakas pa. Sisimulan na ba natin ngayon? Tuwang-tuwa sina Chester at ang iba pa. Hindi, masyadong mahina pa rin ang mga primordial spirit mo ngayon, hindi nila kayang tiisin ang epekto ng spiritual energy na iyon. Pagkatapos mo lang makaabot sa Jeodan stage saka ka magiging ligtas. Umiling si Terence. Ang Spirit Sense Grass ay isang pagsubok para sa mga Golden Core Masters, pero hindi naman dapat ito masyadong mapanganib. Tutal, doon nagmula ang pinakamalakas na Golden Core. Ores Core Stage. Hindi ba't kailangan pa nating maghintay hanggang sa malaman ng Diyos kung kailan? Nasaraan ng loob ang lahat, maliban kay Linlin, lahat sila ay nasa tugatog pa lamang ng maagang foundation stage. Libu-libong milya pa rin ang layo nila mula sa Golden Core Stage, at kahit na may Foundation Breakthrough Pills at Golden Cores na ibinigay sa kanila ni Terence, aabutin pa rin ito ng ilang taon. Malapit nang dumating si Linlin. Nasa perpektong yugto na siya ng pagtatatag ng pundasyon. Dahil sa kanyang talento, kaunting oras na lang ang kailangan niya para maging matatag at mabawi ang kanyang pundasyon bago niya subukang makarating sa Golden Core Stage. Hindi na ito kalayuan. Huwag kang mag-alala, darating din ang araw na iyon. Ang kailangan mong gawin ay sanayin ang iyong espiritual na kamalayan at maghanda para dito. Dahil doon, pumutol si Terence ng isang maliit na piraso ng spirit grass at ibinigay ito sa lahat. Hindi nila ito kailangan ngayon, ngunit para ito sa mga emergency. Ganito rin ito para sa iba pang Foundation Elixir, ibibigay ito ni Terence ng maaga, kung sakaling bigla siyang bumalik sa Sky Class Island. Itinago ito ng lahat, at biglang nagtanong si Amara, pupunta ba tayong lahat sa maliit na Jiangho ng sinaunang panahon? Hindi, kailangan nating mag-iwan ng ilang tao rito. Umiling si Terence. Ito ang pinakamahalagang bagay na dapat paghandaan bago siya pumunta sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Kailangan niyang maayos na magtalaga ng mga tao. Sino ang mananatili? Sino ang aalis? Nagkatinginan ang lahat. Simula nang magdesisyon silang lumahok sa mga sinaunang pagsubok, inihanda na nila ang kanilang mga sarili para dito. Hindi pa lang sila opisyal na nakapagpasya. Dapat sikapin ng mga taong may ugnayan sa pamilya na manatili.
Bagamat hindi ibig sabihin na hindi na sila makakabalik kahit na pumunta sila sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon, walang makakagarantiya kung gaano katagal sila mananatili roon. Maaaring aabutin ito ng ilang taon, ilang dekada, o mas matagal pa. Kaya, dapat natin itong pag-isipang mabuti, sabi ni Terence sa lahat. Natahimik ang lahat. Marami sa kanila ang hindi nag-iisa, ngunit inilagay nila sa kanila ang pag-asa para sa kanilang buong pamilya. Kung makakabalik sila sa maikling panahon, ayos lang sana, ngunit kung hindi sila makakabalik agad, para na rin silang naputol ang kanilang ugnayan sa buong pamilya. Sa oras na makabalik sila, maaaring nagbago na ang mga bagay-bagay. Pero sabi niya sasama siya kay Terence, at ayaw niyang pumunta sa Tianjia Island, at ngayon ay hindi rin siya pupunta sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, angkop ba talaga ito? Natawa si Terence nang makita ang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa totoo lang, hindi ninyo kailangang maging mabigat ang loob at masyadong mag-isip. Ang mga nakatali sa kanilang mga pamilya ay maaaring manatili. Tungkol naman sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon, kung makakahanap tayo ng paraan para makabalik sa maikling panahon, hindi pa huli ang lahat para sumama kayo sa amin. Kung matagal man, maaari nyo pa ring asikasuhin ang mga bagay sa secular na mundo. Huwag ninyong kalimutan, kailangan nyo pa rin akong tulungan na bantayan ang sentral. Nakahinga ng maluwag ang lahat dahil sa mga sinabi ni Terence. Dahil nga sa pagkakaroon ng Central, kinailangang mag-iwan ng ilang tao para bantayan ang secular na mundo. May ilang araw pa. Pag-isipan ninyong lahat, nakangiting sabi ni Terence. Ilang araw ang lumipas sa isang iglap. Sunod-sunod na bumalik ang mga disipulo ng Immemorial Alliance. Siyempre, may ilan na hindi na bumalik. Gayunpaman, dahil ang mga spirit beasts sa trial ground ay kinailangang mag-alay ng mga parangal bilang tao sa siyam na bagong silang na sanggol, karamihan sa kanila ay nakaligtas. Kung pag-uusapan ang bilang ng mga nasawi, ito na marahil ang pinakamababa sa kasaysayan ng Immemorial Trial. Siyempre, lahat ng ito ay salamat kay Terence. Kung hindi, ang resulta ay magiging ganap na naiiba. Kahit na hindi sila tuluyang malipol, hindi malayong mangyari iyon. Wala lang talagang nakakaalam tungkol dito. Bumalik si Jianfeng. Matapos matakot ni Terence, nagpagala-gala siya sa training ground ng ilang araw. Gusto pa nga niyang pumunta sa ilog ng Kamalayan para subukan ang kanyang swerte, ngunit wala siyang nakita. Ang tanging magagawa na lang niya ay sumuko. Sa huling araw, nagawa ni Wuking na bumalik sa nakaraan. Bilang isang eksperto sa pambihirang kaharian ng ginto, nasa kaawa-awang kalagayan siya. Sinubukan niyang maghanap ng isa pang one-way teleportation formation na direktang patungo sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon ayon sa mapa, ngunit nauwi siya sa pagkahulog ng yunay sa Nakal Alasonga sa liblib na lambak ng Azure Sky at muntik nang mamatay doon. Ganito rin ang nangyari kay Logan. Matagal na niyang sinusundan si Wuking pero muntik na rin siyang mahulog sa sakop ng Nakal Alasongas. Mabuti na lang at binigyan siya ni Wuking ng sapat na babala, kung hindi ay baka nawala na siya ng buhay. Natabunan na naman ng tubig ang hanay ng mga teleportation. Ang mga dapat sana'y babalik ay bumalik na, at ang mga hindi pa nakabalik sa oras na ito malamang na hindi na babalik. Tinipon ni Reggie ang lahat ng miyembro, at nagulat si Wuking nang makitang buo sina Terence at Yubi. Pareho siya ni Jianfeng, iniisip na siguradong patay na sina Terence at Yubi. Hindi niya inaasahan na kabaligtaran pala ang mangyayari. 5,327. Pero dahil maraming mata ang nakatingin sa kanya, lalo na't naroon si Jianfeng, hindi nagsalita si Terence. Tiningnan lang niya ang mga mata ng dalawa. Senior Lolo, sigurado ka bang gusto mo silang dalhin sa sinaunang lawa? Pagkumpirma ni Reggie kay Terence. Bukod kay Linlin, sina Amara, Aliyah, Chester, Quinten, at Quinley ay kasama rin ni Terence. Kung tungkol naman kina Julian, Brian, at sa iba pa, nagpasya silang manatili pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang. Sina Julian at Drake ang nag-aalaga sa mga batang babae na walang malay. Hindi pwede. Tinaas ni Terence ang isang kilay. Hindi, paanong hindi ito gagana?
Ang magkaroon ng napakaraming magagandang punla na may walang limitasyong potensyal ng biglaan, ito ang biyaya ng ating Blue Cloud School sa North Island. Hindi na ako maaaring maging mas masaya. Paanong hindi ito gagana? Hindi maitago ni Reggie ang kanyang pananabik. Nakita niya ang natatanging pagganap ni Amara at ng iba pa sa kompetisyon. Kung pag-uusapan ng potensyal, mas mataas sila kaysa kina Lai Yingzhou at ng iba pa. Isa itong magandang punla na maaari niyang pag-asahan. Mabuti naman. Tumanggaw si Terence at nagpaalam kina Brian at sa iba pa. Pumasok siya sa pormasayo ng teleportasyon kasama ang iba pang mga sinaunang disipulo ng alyansa at sinimulan ang teleportasyon. Sa isang iglap, isang malaking grupo ng mga tao ang sabay-sabay na na-teleport. Nagbago ang tanawin sa harap nila. Ang tanging nakita nila ay isang malawak na dagat ng mga ulap, at sa ilalim ng kanilang mga paa ay isang bundok na umaabot sa kalangitan. Ang pormasayo ng mga teleportasyon ay matatagpuan sa tuktok ng bundok. Hindi naiiba ang naging reaksyon ng iba pang mga sinaunang disipulo ng Alliance. Tutal, taga rito sila, at na-teleport na sila rito dati. Gayunpaman, para kina Amara at sa iba pa, isa itong bagong karanasan. Ito ang kanilang unang pagkakataon na tumawid sa mga mundo. Medyo malakas ang cloud mist na ito. Kumunat ang noo ni Terence matapos ang ilang obserbasyon, ang mga ulap dito ay parang hamog sa dagat sa Sky-class Island, at malaki ang naging epekto nito sa kanyang spirit sense. Kahit siya ay hindi makaramdam ng malayo. Hindi lang ito basta makapangyarihan. Ito ang pinakatanyag na bundok ng mga ulap at dagat ng hamog sa buong maliit na Jiangho noong sinaunang panahon. Isa itong lantad na bawal na lugar. Ngayon, nasa pinakamanipis na ito. Kung sa ibang panahon lang, hindi na natin makikita kung ano ang nasa ilalim natin, lalo na ang pag-teleport paakyat ng bundok. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta, paliwanag ni Reggie. Oh! Kung gayon, ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Terence. Bumaba tayo ng bundok. May mga himpapawid na espiritong halimaw na nakahanda sa paanan ng bundok. Dapat silang bumalik sa gitnang isla, pabalik sa gitnang isla. Dapat tayong bumalik sa hilagang isla, pabalik sa hilagang isla, sabi ni Reggie. Nangunguna si Reggie sa daan habang tahimik na sumusunod ang lahat sa likuran. Bagamat halos hindi sila makakita ng ilang metro, hindi madaling bumaba sa matarik na bundok. Kahit lahat ay kahit papaano ay mga eksperto sa pagtatatag ng pundasyon, kung hindi sinasadyang matapakan nila ang mga hindi matatag na bato, malamang na mamamatay sila. Kahit pasikapin ng lahat na pumasok ng mas malalim, hindi ito naging ligtas. Napakalakas ng hangin mula sa bundok, at kung hindi sila mag-iingat, matamba sila. Kaya naman, kailangan nilang maging maingat sa bawat hakbang na kanilang gagawin. Ayaw nilang itapon ang kanilang buhay sa mapanganib na sinaunang lugar ng paglilitis. Kung mamamatay sila rito, mamamatay talaga sila ng may walang hanggang pagsisisi. Makipot ang daanan sa bundok, kaya hindi maiiwasan na lahat ay mahihila ng napakalayo. Hindi sila maaaring masyadong malayo sa isa't isa, o mawawala ang mga bakas ng kanilang mga nauna, ngunit hindi rin sila maaaring masyadong malapit, o madali silang magpatayan kung magtutulakan sila sa isa't isa kapag malakas ang hangin. Sumunod ang grupo ni Terence kay Reggie at sa iba pang mga disipulo ng Qingyan. Nasa likuran si Chester, ngunit nang mapagtanto niyang si Jianfeng iyon, binago ni Terence ang kanyang posisyon. Malinaw na walang magandang balak si Jianfeng, kahit si Terence ay hindi makaka-react agad kung may gagawin siyang masama rito. Kailangan niyang pigilan ang banta habang maaga pa. Lumayas ka! Biglang nakatatak ang boses ni Terence sa isipan ni Jianfeng na nagbigay sa kanya ng isang pagkabigla. Muntik na siyang mawala ng buhay sa lugar na iyon. Sinaman ng tingin ni Jianfeng si Terence, ngunit ang pagyanig mula sa kamay na lumalamon ng kaluluwa ay nagpatakot sa kanya. Wala siyang lakas ng loob na harapin si Terence ngayon, kaya umatras siya. Pagkatapos umatras ni Jianfeng, ang taong nakasunod sa likuran ay walang iba kundi si Wuking. Kumusta? Hindi pa ba gumagana ang lason ng Gu? Tanong ni Terence gamit ang banal na pandama. Ito ang unang pagkakataon na nakausap niya si Wuking pagkatapos bumalik mula sa sinaunang lugar ng paglilitis. Hindi, sagot ni Wuking.
Noong huling beses na nakita niya sina Terence at Yubi na sinipa sa ilog ng Kamalayan, nag-alala siya tungkol dito. Sa huli, napagtanto niya na ang lason ng Go ay mas matatag kaysa sa kanyang inaakala, at walang senyales ng pagsiklab. Mukhang mas magaling ang kakayahan ng matanda kaysa sa akin. Kung gagamitin ko ang Go, baka namatay ka na dahil sa lason, mahinang sabi ni Terence. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Wooking nang marinig niya ito, ngunit hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Hindi binabago ang kanyang ekspresyon, itinanong niya ang tanong na pinakainaalala nito, sa anong mga pagkakataon magkakaroon ng epekto ang lason. Depende yan kung kailan ko hahayaang umepekto ang lason. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan, maliban na lang kung iiwan mo ulit ang paningin mo. Tumigil si Terence at ngumiti. Kumusta ang half-spirit sense grass? Nagulat si Wooking. Hindi niya akalain na malalaman ito ni Terence. Sa katunayan, mauunawaan naman kung hindi alam ni Terence ang tungkol dito noong una. Gayunpaman, matapos niyang marinig mula kay Janfeng na binigay sa kanya ni Wooking ang kalahati nito, magiging masyadong mabagal siya kung hindi niya ito namamalayan. Hindi tanga si Janfeng. Hindi niya ipagmamalaki ang pag-aari niya ng damo ng Kamalayan sa harap ng kahit sino, lalo na kung ito ay isang eksperto na kapantay ni Wooking. Ang katotohanan na nakuha ni Wooking ang kalahati ng damo ng Kamalayan ay sapat na patunay. Tiyak na nakita niya ito mismo nang makuha ni Janfeng ang damo ng Kamalayan. Sa madaling salita, nakita niya mismo kung paano sinipa ni Janfeng si Yubi at siya mismo sa ilog ng Kamalayan, at hindi niya sila pinigilan mula pa sa simula. Ako. Binuka ni Wooking ang kanyang bibig, ngunit hindi nagsalita sa huli. Hindi siya isang taong matatalino magsalita, at ang sinabi ni Terence ay ang katotohanan. Ang pagsisikap na magpaliwanag ay lalo lamang magpapalala sa sitwasyon. Hindi ako masyadong matyaga, pero medyo may natitira pa ako. Huwag mo nang ulitin. Babala ni Terence sa kanya. Napigilan niya si Wooking gamit ang mga banta at pangako, at walang tunay na katapatan o tiwala sa pagitan nila. Hindi naman nakakapagtaka na mangyari ito, at hindi isusuko ni Terence ang isang mahalagang pyesa ng chess tulad ni Wooking dahil lang dito. Gayunpaman, kailangan niya itong bigyan ng kaunting tulong kung sakaling lumampas ito sa inaasahan. Salamat, sabi niya. Nakahinga ng maluwag si Wooking. Sa totoo lang, ayaw niya talagang pagtaksilan si Terence ng mga oras na iyon. Wala lang talaga siyang oras para mag-react nang mangyari iyon. Para maging mas tumpak, nagatubili siya at hindi ito napigilan sa tamang oras. Gayunpaman, kahit ano paman, mula sa pananaw ni Terence, ang ginawa niya ay isang pagtataksil, at wala siyang masabi tungkol dito. 5,328. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, biglang sabi ni Terence. Ano? Hindi nakapag-react si Wooking. Natatakot pa rin siya na baka nakatakas siya. Ang sinasabi ko, kumusta ang half-spirit sense grass? Ulit ni Terence. Ako. Hindi nagatubili si Wooking at direktang sinabi, hindi ko pa ito nagagamit. Sa iyo na ito ngayon. Kailangan mong pagbayaran ang mga pagkakamali mo. Naiintindihan ko. Para sa akin. Ngumiti si Terence at umiling, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ko binanggit ang spirit sense grass dahil kailangan ko ito, kundi dahil gusto kong gamitin mo ito sa lalong madaling panahon. Bakit? Natigilan si Wooking. Dahil ang pinakamagandang epekto ng bagay na ito sa kamalayang espiritual ay nasa yugto ng Jiedan. Kapag naging nascent soul stage master ka na, ang halaga ng spirit sense grass ay lubos na mababawasan, sabi ni Terence, habang malalim ang iniisip. Nascent soul stage. Natigilan sandali si Wooking, ngunit agad siyang tumugon. Hindi siya tanga, at naiintindihan niya ang mas malalim na kahulugan sa likod ng mga salita ni Terence. Nagniningning ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala, maaari mo ba akong tulungan na bumuo ng isang bagong silang na kaluluwa? Bagamat isa na siyang dalubhasa sa perpektong yugto ng Jindan at isang hakbang na lang ang layo niya sa yugto ng nascent soul, hindi siya naglakas loob na umasa na mabuo ang nascent soul sa maikling panahon. Hindi yun makatotohanan. Kung hindi magiging ganoon kaliit ang bilang ng mga matandang halimaw ng nascent soul sa buong maliit na Jiangho noong sinaunang panahon. Siyempre naman.
Sabi ni Terence habang inihahagi sa kanya ang isang tableta. Napakataas ng visibility dito, at wala siyang makikita kahit sino mula sa ilang metro ang layo. Kahit ang kanyang divine sense ay naharangan, kaya kahit na nakasunod si Janfeng sa likuran, hindi niya ito makikita. Kinuha ni Woking ang tableta at tiningnan ng mabuti. Nang makita niya ang hitsura at kulay ng tableta, agad siyang natigilan at hindi makagalaw. Nang marinig niya ang papalapit na mga yabag sa likuran niya ay saka lamang siya natauhan, at mabilis na pinigilan ang kanyang labis na kaligayahan. Ang gininto ang kaibuturan ng bagong silang na kaluluwa. Kakahagis lang sa kanya ni Terence nang gininto ang kaibuturan. Higit sa lahat, isa itong napakagandang bagay na may pinakamataas na kalidad. Sa maliit na mundong ito ng martial arts noong sinaunang panahon, ang Golden Core ay isa ng top grade na tableta na hindi mabibili sa merkado. Tanging ang mga taong may espesyal na pinagmulan lamang ang makakakuha nito sa pamamagitan ng mga espesyal na channel. Kung tungkol naman sa Golden Core ng bagong silang na kaluluwa, hindi pa ito naririnig ng mga ordinaryong tao. Kahit sa antas ni Woking, kakaunti pa lang ang narinig niya tungkol dito at hindi pa niya ito nakikita ng personal. Malamang na walang kahit isang gininto ang core sa buong Snow Sword Sect, at walang matatagpo ang isang top grade na gininto ang core sa buong maliit na Jiangho noong unang panahon. Hindi niya inaasahan na hindi siya parurusahan ni Terence matapos malaman na ayaw niya itong iligtas, kundi bigyan siya ng isang supreme grade Golden Core. Labis ang pagkagulat ni Woking kaya hindi siya makapagsalita. Ang paraan ng pagtingin niya kay Terence ay hindi na kumbinsido, kundi puno ng paggalang. Bago ngayon, kahit inamin ni Woking na si Terence ay hindi maintindihan, mayroon pa rin siyang kaunting pagmamalaki sa kanyang puso. Sa kanyang palagay, kapantay lang siya ni Terence, kontrolado lamang siya nito dahil sa malas. Pero ngayon, ang gintong core na ito ng supreme grade ang nagpamulat sa kanya sa realidad. Hindi pa kasama rito, kahit sa buong sinaunang mundo ng martial arts, walang sino man ang maaaring maging kasing level ni Terence. Tiyak na mas mataas ang pinagmulan ni Terence kaysa sa buong sinaunang alliance, walang duda tungkol dito. Maaari ko lang siyang hanggan, pero hindi ko siya kayang talikuran. Tahimik na sinabi ni Woking sa sarili na siya ay isang napaka-praktikal at matalinong tao, at ang isang matalinong tao ay natural na hindi gagawa ng parehong pagkakamali ng 2 beses. Tandaan, hintayin mong matapos mo ang paggamit ng Spirit Sense Grass bago mo subukang makarating sa Nascent Soul Stage. Kahit nasubukan mo ring makarating sa Nascent Soul Stage, malaking pagkakaiba ang isang ordinaryong eksperto sa tugatog ng Jindan Stage at ang pinakamalakas na eksperto sa tugatog ng Jindan Stage, paalala ni Terence. Naiintindihan ko. Tumango si Woking. Pagkatapos ng mahigit kalahating araw, sa wakas ay nakarating na ang grupo sa paanan ng bundok. Mayroong pansamantalang istasyon ng relay na espesyal na itinayo ng sinaunang alliance. Bukod sa regular na pagpunta sa teleportation formation sa tuktok ng bundok upang tingnan ang sitwasyon, ang mga kawani ay responsable rin sa pagpapakain sa mga lumilipad na spirit beast ng bawat sekta para sakyan ng lahat. Kapatid na Linford, hindi ko mabilang ang pasasalamat ko sa iyo. Ako, si Tianyong, ay may utang na loob sa iyo sa aking buhay. Magkikita tayong muli. Nagdala si Tianyong ng ilang disipulo ng sekta ng Libong Talam upang magpaalam kay Terence. Bagamat si Terence ang Grandmaster ng paaralan ng Qingyan sa North Island, balak pa rin niya itong tretuhin bilang kapantay niya. Bilang isang walang kapantay na superhenyo ng sekta ng Libong Talam, natural lamang na may kumpiyansa si Tianyong na maging kapantay ng sinuman. Magkikita tayong muli, tumango si Terence at tumingin kay Janfeng, na hindi mapakali, mukhang kailangang mag-ingat si Kuya Ling sa daan. Bagamat natatakot siya sa baliw na paghihiganti ng Thousand Blade Sect, mula sa pananaw ni Janfeng, dahil nahabol na niya sila minsan, hindi na niya kailangang itago pa ito. Mas mabuting gawin niya itong muli ng hayagan. Hanggat napatay niya ang banta ni Tianyong bago pa ito umusbong, ang paghihiganti ng ibang tao sa Thousand Blade Sect ay hindi dapat katakutin. Tutal, ang Thousand Blade Sect ay walang bagong panganak na Soul Old Monster na namamahala. Ngayon, habang siya, si Janfeng, ay isang tunay na master sa Great Circle ng Golden Core Stage. Kapatid na Linford, huwag kang mag-alala.
Kung ako, si Tianyong, ay mamamatay ng ganoon kadali, paano ko mapapasan ang responsibilidad na buhayin muli ang sekta ng libong talem? Ngumiti si Tianyong ng may labis na kumpiyansa. Pagkatapos ay hinimok niya ang kanyang lumilipad na spirit beast na lumipad. Dati, ang insidente sa trial grounds ay nangyari ng masyadong biglaan, kaya naman siya ay nasa napakasamang kalagayan. Ngayong nakabalik na siya sa maliit na jangho ng sinaunang panahon, hindi magiging madali para sa kanyang kalaban na kitlin ang kanyang buhay, kahit pa sila ay mga eksperto sa perpektong Golden Core Realm. Gaya ng inaasahan, pagkatapos umalis ni Tianyong, iniwan din ni Janfeng ang iba pang miyembro ng sekta ng Snow Sword at umalis ng mag-isa. Halata ang kanyang mga intensyon. Gayunpaman, lahat ng ito ay walang kinalaman kay Terence. Wala pa siyang planong makipag-ugnayan kay Janfeng. Kung tungkol naman kay Tianyong, wala naman silang anumang relasyon, kaya hindi niya sasayangin ang kanyang oras sa isang tagalabas. Aalis na rin ako. Dumating din si Yubi para magpaalam. Nagatubili siya sandali bago sinabing, kung pupunta ka sa Middle Island, maaari kang pumunta sa Spirit Leaf Sect para hanapin ako. Gagawin ko. Tumango si Terence. Maganda ang kutob niya sa matigas na babaeng ito. Tutal, magkaibigan naman sila sa kabila ng lahat. Wala na si Tianyong, wala na si Yubi, at ngayon naman ay si Linlin na ang bahala. Gaano man siya kalapit kay Terence, miyembro pa rin siya ng sekta ng Espada ng Niebe. Hindi niya kayang sundan si Terence sa sekta ng Berdeng Ulap ng North Island. Ayos lang ba kay Linlin na bumalik ng ganito? Hindi maiwasan ni Amara at ng iba pa ang mag-alala. Nakilala na si Linlin bilang traidor na disipulo ng Snow Sword Sect, at mayroon pa siyang kaaway na nagngangalang Janfeng. Nalabanan na nila siya pabalik sa sinaunang trial grounds. Mahirap sabihin kung babalik pa siya pagkatapos bumalik sa Snow Sword Sect. Maliban na lang kung ang pinuno ng sect at ang Grand Elder ng Snow Sword Sect ay mga tanga, wala dapat maging problema. Hindi na kailangang mag-alala si Terence tungkol doon. Isa ng Foundation Peak Stage Cultivator si Linlin, at sino mang hindi bulag ay makikita ang kanyang nakakagulat na talento at potensyal. Bukod sa ama ni Janfeng, ang pinuno ng Vice Sect, ang iba pang mga nakatataas sa Snow Sword Sect ay hindi dapat maging ganoon kakapipi ang pananaw. Bukod pa rito, nasa mga kamay pa rin ni Terence si Wooking, ang kanyang lihim na ahente, sa kanyang mga kamay. 5,329. Hindi naman kalabisan na sabihin na sa kasalukuyang lakas ni Wooking, kahit si Janfeng, na nasa pambihirang kaharian din ng Gold Core, ay hindi makakapantay sa kanya. Kapag bumalik siya sa sekta ng Snow Sword, siya ay magiging isang nilalang na pangalawa lamang sa isang tao at higit sa 10,000 tao. Tiyak na magkakaroon siya ng maraming sasabihin sa bagay na ito, at mas kaunti pa ang dapat ipag-alala pagkatapos niyang matagumpay na mabuo ang kanyang bagong silang na kaluluwa. Oo, magiging maayos din ako. Walang duda ang tiwala ni Linlin kay Terence. Siyempre, kahit ano pa man, kailangan niyang bumalik sa sekta ng Snow Sword. Maaari niyang baliwalain ang lahat ng iba pa, ngunit hindi niya maaaring iwanan ang kanyang Panginoon. Kung talagang magiging traidor siya sa sekta, mapapahamak ang kanyang Panginoon. Pupunta ako sa Nakajima para makita ka agad. Kung mayroon kang anumang bagay, maaari ka ring magpadala ng mensahe sa akin, sabi ni Terence. Huwag kayong mag-alala, lahat kayo. Alam ko kung paano protektahan ang aking sarili. Malamig siyang tumango. Kung gayon, maging ligtas sa paglalakbay. Pinanood ni Terence si Linlin habang paalis kasama ang health maintenance na si Faye at ang iba pang mga disipulo ng Snow Sword Sect. Tiningnan niya si Wooking, at agad na naintindihan ni Wooking. Alam niyang kung hindi niya maaalagaan si Linlin, siya ay matatapos. Sunod-sunod na umalis. Faye or Logan. Sunod-sunod na umalis ang mga disipulo, habang sina Reggie at ang mga disipulo ng Chindian ay nanatili sa dulo. Matapos umalis ang lahat ng iba pang mga disipulo, bumaling si Reggie kay Terence. Senior Lolo, maaari na tayong umalis.
Dahil doon, naghanda si Reggie ng isang higanteng ibong espirito para sa grupo ni Terence. Ang isang normal na ibong espirito ay kayang magsakay lamang ng 2 o 3 tao, ngunit ang higanteng ibong espirito na ito ay kayang magsakay ng 6 o 7 tao. Sapat lamang ito para sakyan ang grupo ni Terence. "Tara na," sabi niya. Tumanggaw si Terence kay Reggie at hinintay itong lumipad kasama ang mga disipulo bago sumunod sa ibong espirito. Medyo mabagal ang ibon, ngunit napakatatag nito, parang isang maliit na eroplanong pampasaherong-pasahero. Maganda ang pagsakay sa likod nito, perpekto para sa pamamasyal. Pero wala sa mood si Terence para doon, kailangan niyang tandaan ang lokasyon ng pormasyong ito kung sakaling hindi niya ito mahanap sa susunod na pagpunta niya. Hindi ito dapat maging mahirap na gawain para sa kanya, ngunit dahil sa mga ulap at hamog, kahit na mas maayos ang paningin, hindi rin naman gaanong maganda. Kung hindi niya matindaan ng tama ang ruta, madali siyang maligaw. Pagkalipas ng kalahating oras, ang spiritual na ibon ay lumipad palabas ng sakop ng Misty Mountains at mga karagatan. Sa ilalim nito ay isang malawak na dagat. Pagkatapos, lumipad ito pahilaga sa loob ng halos 6 na oras, at isang lunti ang lupain ang lumitaw sa harap ng lahat. Ito ang North Island ng sinaunang maliit na Jiangho. Mas maliit ito kaysa sa Sky-class Island, ngunit nasa radius pa rin ito ng halos 100 milya, na napakalaki na kumpara sa maordinaryong isla. Bukod sa masukal na kagubatan sa hilaga ng isla, ang iba pang 3 sulok ng isla ay may tig-iisang bundok. Sa tuktok at kalagitnaan ng bundok, mayroong isang marangel na gusali. Malinaw na ang 3 bundok na ito ay mga teritoryo ng 3 pangunahing sekta ng North Island. Mabilis na lumapag ang espiritong ibon sa gilid ng bundok sa silangang bundok, at si Terence at ang iba pa ay tumalon mula sa likuran ng ibon. Sa harap nila ay isang malaking bulwagan, at sa gitna ng bulwagan ay isang malaking itim na plaque na may 3 malalaking gintong salita paaralan ng Qingyuan. Mayroon ng malaking grupo ng mga tao na nagtitipon sa harap ng bulwagan, lahat sila ay inaabangan ang pagdating ni Terence. Binati nila si Terence at ang iba pa mula sa malayo, isang malaking pagpupugay para sa isang dakilang tiyuhin Panginoon. Isang grupo ng mga Orescore Stage Cultivator ang nanguna upang salubungin sila. Mabilis silang ipinakilala ni Reggie at itinuro ang isa sa mga Orescore Intermediate Stage Cultivator. Lolo Tiyuhin, ito ang pangalawang pinuno ng sekta ng Qingyuan sa North Island. Ang pangalan niya ay Dustin Chen. Pangalawang pinuno Chen, ito ang Lolo Tiyuhin Master Terence na iniulat ko sa iyo noon. Lolo ng Marshall, ang tagal ka na naming hinihintay. Sa wakas ay dumating ka na. Ito ang karangalan ng aming buong Green Cloud School sa North Island. Ngumiti si Dustin na puno ng saya. Medyo nagulat si Terence. Mukhang Ginoo ang lalaking ito, pero maraming nasa huling yugto ng Golden Core at mga nasa itaas ang nakapalibot sa kanya. Paano nakuha ng isang nasa kalagitnaang yugto ng Golden Core ang posisyon bilang vice-leader? Ang mahalaga ay hindi normal ang ekspresyon ng mga nakatataas, nakangiti silang lahat, pero hindi na si Terence ang tipo ng batang basta-basta na lang magpapaloko sa iba. Hindi siya mabubuhay kung hindi niya iyon makikita. Ilan sa mga Golden Core Stage Executives mula sa sektang Qingyuan na sumama kay Dustin ay may mga komplikadong iniisip sa likod ng kanilang mga ngiti. Ang ilan ay lumalaban, habang ang iba ay walang pakialam. Hindi naman ito kakaiba at lubos na naiintindihan. Naniniwala si Terence na kung siya ang nasa kanilang sitwasyon, malamang ay may mga iniisip siya tungkol sa isang Uncle Master na bigla na lang lumitaw. Gayunpaman, napansin ni Terence na ang mga taong ito ay nakatingin sa kanya ng may awa sa kanilang mga mata. Marami rin sila, na medyo kakaiba. Awa. Ano ang kanilang kinaawaan? Kumusta? Mahinahong tumanggo si Terence kina Dustin at sa iba pa. Dahil isa siyang tiyuhin, kailangan niyang umakto na parang tiyuhin, kung hindi ay minamaliit lang siya ng walang dahilan. Lahat sila ay mga direktang disipulo ng senior lolo't lola, hindi ba? Ang Green Cloud School ng ating North Island ay halos 100 taon nang kulang sa talento, ngunit binigyan tayo ng Marshall Lola ng isang malaking regalo sa sandaling dumating siya. May pag-asa para sa kaunlaran ng Green Cloud School ng ating North Island. Patuloy na ngumiti si Dustin.
Ang lalaking ito ay mahusay sa pananalita, at maging si Terence ay kinailangang aminin na ang husay ni Dustin sa pambobola ay primera klase. Marahil ito ang susi kung bakit siya naging deputy sect leader gamit ang kanyang mid-ores core strength. Hehe, pangalawang pinuno ng sekta Chen, masyadong mataas ang tingin mo sa kanila. Bago pa lang sila sa paaralan ng Qingyan sa Hilagang Isla. Kailangan nilang matutunan ang lahat mula sa simula. Malayo pa sila sa kakayahang pasanin ang responsibilidad, mahinang sabi ni Terence. Hindi. Sa maingat na pagsasanay ng nakatatandang tiyuhin, sa palagay ko ay mabilis silang lalaki. Nakangiting sabi ni Dustin. Ako mismo ang magsasanay sa kanya. Gulat na tiningnan siya ni Terence bago bumaling kay Reggie. Akala ko magkakasama na ang mga bagong recruit, di ba? Ang sekta ng Qingyan sa North Island ay may malalim na ugnayan sa Qingyan Pavilion sa Skyclass Island. Naisip ni Terence na dapat ay maraming katulad na bagay ang nangyayari. Dapat ay mayroong welcome pavilion sa Skyclass Island, kaya dapat ay mayroon ding katulad dito. Sa katunayan, sa pagkakaalam ni Terence, hindi lang ang 3 pavilion sa hilaga ng Skyclass Island ang may kinalaman, karamihan sa mas malalaking sekta ay may kanya-kanyang pavilion, na nagtuturo ng mga pinakasimpleng sining at mahahalagang punto ng mga practitioner. Tutal, walang oras ang mga Golden Core Masters para ituro ang mga bagay na ito. Medyo natigilan din si Reggie. Akala niya rin noon, pero mukhang may ibang plano ang mga nakatataas sa sekta. Nasa labas lang pala at hindi niya maaaring malaman iyon. 5,330. Lolo ng martial arts, hindi mo naintindihan. Iyan lang ang kaayusan natin para sa mga ordinaryong disipulo. Ang mga espesyal na talento ay binibigyan ng espesyal na pagtrato. Natatakot ako na hindi mapapanatag ang lolo ng martial arts na iwan sila sa kamay ng iba, hindi ba? Sabi ni Dustin. Mabuti rin yan. Gayunpaman, kailangan pa rin nila ng isang entry-level na mentor na mamamahala sa pagtuturo sa kanila ng ilan sa mga pinakasimpleng bagay. Tumango si Terence. Gusto lang niyang makatanggap sina Amara at ang iba pa ng system training tungkol sa spiritual sense. Tungkol naman sa iba pang aspeto, wala na talaga siyang ibang kailangan. Sa buong sinaunang martial world, malamang ay walang master na kasing lakas niya, isang profound stage master, lalo na ang Qingyan sect ng North Island. Isa pa, para sa mga kadahilan ng pangkaligtasan, ayaw ni Terence na basta na lang iwan si Amara at ang iba pa sa iba. Mas mabuting sumama na lang sa kanya bago niya maintindihan ang sitwasyon. Walang problema. Basta't utos ito mula sa martial lola, gagawin namin ang aming makakaya. Hindi namin bibigwin ang martial lola, masasabing pinagbigyan ni Dustin ang lahat ng kahilingan, at agad niyang sinabi, Martial lola, na ihanda na namin ang inyong tirahan. Sumunod kayo sa akin, lahat kayo. Oh! Hindi mo ba kailangang makita ang pinuno ng sekta? At ang iyong Grand Elder? Casual na sabi ni Terence. Kahit na lumabas si Dustin, ang pangalawang pinuno, para salubungin siya kasama ang isang grupo ng mga matataas na tao, wala namang dapat maging mapili pagdating sa kagandahang asal. Tutal, isa lamang siyang mapagpanggap na lolo ulo na biglang sumulpot mula sa kung saan, hindi isang tunay na lolo ulo na may ebidensya. Pero kahit na ganoon, kailangan pa ring makipagkita ni Terence sa kasalukuyang pinuno ng sekta at sa Grand Elder, saka lamang niya makukumpirma ang kanyang posisyon bilang isang lolo. Kung hindi siya kikilalanin ng dalawang ito ng personal, magiging malaking problema ito. Kahit sino sa kanila ay kayang pabagsakin si Terence at maging isang ganap na manloloko. Si Hong, ang pinuno ng sekta, ay kasalukuyang abala, at tungkol naman sa Grand Elder, siya ay nasa closed-door training at hindi siya nangangahas na istorbohin kayo. Kaya naman, humihingi ako ng tawad sa Martial Lord Uncle. Natatakot ako na ang pagkikita ninyo ng dalawa ay kailangang maantala ng ilang panahon. Sa panahong ito, maaari ninyong maging pamilyar sa ating kasalukuyang Green Cloud sect sa North Island. Sa paglipas ng panahon, palaging maraming bagay ang magiging kakaiba sa orihinal. May problema ba doon? Sabi ni Dustin sa taos-pusong tono. Kung gayon, gawin na natin ito. Tumango si Terence. Naiintindihan niya ang ibig sabihin ng kabilang panig.
Tila hindi pa rin siya pinagkakatiwalaan ng paaralan ng Qingyan, ang kanilang nakatatandang tiyuhin, at itinatago ito sa kanila. Kung makikita ng dakilang matatanda o ng pinuno ng sekta si Terence, ito ay magiging isang pampublikong pagkilala sa katayuan ni Terence bilang isang dakilang tiyuhin mayor maliban kung sila ay magiging masungit agad. Mahirap para sa kanila na maging masungit noon dahil parang sinasampal nila ang kanilang sariling mga mukha. Kahit papaano, mawawala ang lahat ng kanilang mukha. Sa pinakamalala, ang buong sekta ng Qingyan sa North Island ay magiging katatawanan sa sinaunang mundo ng martial arts, at maaari pa itong maging sanhi ng pagkakawatak-watek ng sekta. At ngayon, naiwasan nilang dalawa ang problemang ito sa pamamagitan ng hindi pagpapakita, na nag-iiwan ng sapat na espasyo para sa kanila upang sumulong at umatras. Pagkatapos dumaan sa pangunahing bulwagan, si Terence at ang grupo ay inakay ni Dustin patungo sa isang matarik na bahagi ng bundok, at ang tanawin sa harap nila ay nagliwanag sa kanilang mga mata. Sa ilalim ng kakaibang hugis ng tuktok ng tuko ng agila, isang sinaunang kubo ang nakatayo sa tabi ng isang sirang bangin. Ang metoteyog na ambi at bangin ay nakapatong-patong. Ang tagpong ito ay mailalarawan lamang sa isang salita, tinatakpan ng Panginoon ang tuktok, at ang lampara sa langit ay nakasabit ng patiwarik. Natigilan ng iba pang mga nakatataas at mga disipulo. 2 tao lamang ang sumama kay Terence at sa iba pa, isa ang pangalawang pinuno, si Dustin, at ang isa pa ay si Reggie. Ito ang tirahan na inihanda namin para sa iyo at sa iyong mga disipulo. Kung pag-uusapan ang tanawin, ito ang pinakamagandang lugar sa buong North Island. Ano sa palagay mo? Ngumiti si Dustin nang may paghingi ng tawad. Tiningnan ni Terence ang malalaking pulang salita na nakaukit sa bangin sa pasukan, at napaangat ang kanyang mga labi. Isang hakbang patungo sa langit. Tama, ang lugar na ito ay tinatawag na Ascending Heaven Cliff. Tanging ang mga may matataas na katayuan lamang ang maaaring makapasok, kaya kadalasan ay walang mga disipulo na makakaistorbo sa atin, kaya medyo tahimik at napakaganda ng tanawin. Pagkatapos nating pag-usapan ito, wala na tayong mahanap na mas magandang tirahan kaysa dito sa buong Green Cloud Mountain. Sana ay masiyahan ang Marshall Grand Uncle, nakangiting sabi ni Dustin. Lubos akong nasiyahan. Ngumiti si Terence habang sumusulyap kay Reggie. Hindi maganda ang ekspresyon ng lalaki simula nang dumating sila, parang may sasabihin siya pero hindi niya ito pinanggahasang sabihin. Mabuti naman. Kung gayon, hindi na natin iistorbahin ang pahinga ng nakatatandang lolo. Pupunta ako ulit bukas ng umaga para magbigay pugay sa iyo. Paalam, saludo ni Dustin. Mag-ingat ka, tumango si Terence. Agad na tumalikod si Dustin para umalis. Gayunpaman, bago siya umalis, tinawag niya si Reggie, Elder Zin, sumunod ka sa akin. Hinihintay ka pa rin ng konseho ng mga elder na gumawa ng buod ng iyong karanasan sa sekular na mundo at sa sinaunang pagsubok. Huwag mong paghintayin ang lahat ng matagal. Opo. Mabilis na sagot ni Reggie at humarap kay Terence, maaalis muna ang aking lolo, aking disipulo. Ikaw. Mag-ingat ka. Dahil doon, umalis si Reggie kasama si Dustin, naiwan na lang si Terence at ang iba pa sa bangin. Kinurot ni Chester ang kanyang baba, boss, hindi mo ba iniisip na medyo kakaiba ang kinikilos ni Reggie ngayon lang? Hindi lang siya. Sa tingin ko lahat ng tao rito ay kumikilos ng kakaiba na pangiwi si Aliyah. Isa pa, sa tingin ko medyo kakaiba ang lugar na ito, dagdag ni Amara. Hoy, hoy, hoy. Masyado ba kayong sensitibo? Ang weird ng lahat. Nagkatinginan sina Quentin at Quinley. Tumingin si Terence sa lahat at sa wakas ay tumango, tama ang kutob mo, may mali sa lugar na ito. Anong problema? Nagkatinginan ang lahat at mabilis na nagtanong. Nakaramdam lang sila ng kakaiba, pero hindi nila masabi kung ano ang problema. Nasa ilalim tayo ng house arrest. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Terence, at mabilis na tumingin si Aliyah sa labas. Walang kahit isang gwardya sa paligid, at mukhang pwede silang lumabas ng basta-basta, bakit siya nasa ilalim ng house arrest? Boss, wala naman kaming sama ng loob sa kanila dati, at sa pagkakataong ito ay sumali kami sa Green Cloud School ng North Island. Bakit nila kami inilagay sa house arrest nang hindi maipaliwanag? Tanong ni Chester, nalilitong tanong.
Naguguluhan din ang iba. Maliban na lang kung baliw sila, walang makakasakit ng damdamin ng iba ng walang dahilan. Ito ay maaaring para sa paghihiganti o para sa mga benepisyo, ngunit kahit alin sa dalawang dahilan na ito, tila hindi sila magkaugnay. Medyo nahuhulaan ko lang. Kalmado ang tono ni Terence, hindi siya nagulat. Naisip niya ang napakaraming posibilidad bago pumunta rito, at natural lang nakasama rito ang isang ito. Hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait, bihira na ang mababait na tao sa mga panahong ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.